Pwede ba lahat ng mga anak ng Diyos sumigaw ng malakas ng hallelujah in 1, 2, 3? Come on! Let's declare that Jesus is our King. Come on. Yahweh, 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 holy is your name. holy is your I don't wanna take it I don't wanna away. take it One more time, away. shout Yahweh, Yahweh,
trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. Yes, Lord. Oh, we put our hope in your name, Jesus. Say blessing. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours. It's yours. Yours forever. Hallelujah. One more time. Hallelujah. Our God reigns. Let's sing it. Our God is mighty and marvelous. Clap, clap, clap. Oh, we put our trust in your name, Jesus. There's nothing to fear, you are here with us. Oh, we put our trust in your name, Jesus. Say blessing. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours. Let's shout. Yours forever. Hallelujah. We sing. Hallelujah. Our God reigns. Our God is in control, steadfast and merciful. Nothing's impossible. Our God reigns forever. Our God is in control, steadfast and merciful. Nothing's impossible. Lift up your voice. We sing hallelujah. 1, 2, 3. One more time. Our God
hindi ka nagbabago. Kahit anong taon na dumating, ikaw at ikaw ang aming tinuturing Diyos. You are the same God, Lord God. Bago tayo magpatuloy sa ating worship service, basahin muna natin ang Revelation 4:8. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Yes, Lord. We're going to enter in your gates, O Lord, with joy and peace and gladness. Kantahin natin to ng buong puso. Come on, kapatid. Majesty, Creator, you're perfect in every way. The Alpha and Omega, how awesome are your ways. We bow down, we cry out. Let's declare. Life giver, redeemer, amazing is your grace. Full of wonder is your power. Even angels can't contain. We bow down. We cry out. Let's Jesus sing with us. Let's sing this. We enter in your gates. Let every voice proclaim. Be enthroned in this place. You are worthy. Oh, heaven shouts your name. Creation sings your praise. Great is the King of Kings. You are holy. Majesty, Creator, you're perfect in every way. The Alpha and Omega, how awesome are your ways. Oh, we bow down. Oh, we cry out. We enter in your gates. Let every voice proclaim. Be enthroned in this place. You are worthy. Oh, heaven shouts your name. Creation sings your praise. Great is the King of Kings.
proclaim, being shown in this place. You are holy. All heaven shouts your name. Creation sings your praise. Great is the King of Kings. You are holy. Yes, Lord, your goodness so amazing. Let's sing this with all our heart. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Sing. And All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good.
pagtipon niyo kami dito muli, O Lord, sa iyong panambahan, O Lord. Magpuri sa iyo, O Lord. Napakadakila mo, O Lord. At kahit kami makasalanan, O Lord, mahal mo pa rin kami, O Lord. At Lord, sa aming papinggan ng salita, O Lord, ikaw ang manguna sa lahat, O Lord. Itatak niyo sa aming puso't at isip ang aming matatanggap na inyong mensahe, O Lord. I-anoint niyo po ang iyong gagamiting instrument, O Lord. Anoint niyo po siya, bigyan niyo po siya ng wisdom and knowledge, O Lord. Para maunawain namin ang lubos ang iyong salita, O Lord. Kayo na po ang manguna sa lahat, O Lord. Hindi makita ang aming mga kahinaan, O Lord. Lord, to you be all the honor, glory, highest praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hello! Happy New Year, everyone. Okay, it's nice to see you and it's good to be in the house of the Lord. Amen? Natutuwa ka ba na siya ang katabi mo ngayon? Tingnan mo yung katabi mo. Yeah. And we would like to welcome lahat pa ng ating kasama. Meron po ako nakita mga bagong mukha. Yung kasama ni Sister Tess, pwede po bang tumayo? At i-welcome po natin ang mga kasama natin. Welcome po sa COG Angono. Okay, narito rin kasama natin. The uncle of Brother Benedict. Ano po? Welcome po. God bless po. We are so happy and blessed. Sige po, makakaupo na po kayo. We're so happy and blessed. Nakasama po namin kayo ngayong araw. And to all our online viewers, natutuwa din kami na kasama namin kayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Are you excited today? Okay, parang ako lang excited. Amen. Maganda po pag-uusapan natin. As we face the year 2024, I know for the past 2023, we have been a lot of challenges that happened to our lives. Marami tayong hinarap na mga battles, trials, and mga challenges. Amen? Okay, ito ay pagkapatunay lamang na hindi lahat ng ating tatanggapin buhat sa Diyos ay puro pagpapala. Ang katotohanan, bawat blessing may kakambal na challenge. Okay, at tandaan po natin, yung promised land, when the Lord said na ibibigay ko sa inyo ang lupa na yan. Of course, ang alam ng maraming Israelita ang alam, ang promised land flowing with milk and honey. Okay, ganun din sa atin, di ba? When we say blessing, komportable, masarap, di ba? Ayahay na lang, wala nang gagawin, blessing eh. Di ba? Kaya pag may nakita tayong pabanjing-banjing, wow, blessed na blessed. Siyempre. Di ba? Pero di natin alam, may kalakip lagi na challenge. Okay. At ito po ang maganda pag-usapan natin. Yung promised land, yes, flowing with milk and honey, pero tandaan natin, the promised land was also full of giants. Di ba? Maraming mga higante. Kaya yung nag-report nung kay Moses, di ba sabi niya, naku, maraming mga higante doon, malalaking tao, di natin kaya yon. Sa 12 spies na pinadala, ilan lang ang nag-report ng maganda o ng positibo? Ilan lang ang nag-report? Di ba dalawa lang? Si Caleb at si Joshua lang ang nag-report ng Okay, sa 12 spiya, dalawa lang ang nag-report ng positibo, si Caleb at si Joshua. Yung 10, lahat, sabi na, mukha lang tayong tipaklong doon. Kaya hindi ko ngayon alam, kapatid, kung anong estado mo ngayon. Baka may mga na-encounter ka mga challenges, pero di mo alam, nasa promised land ka na. Amen? Yes, nasa promised land ka na. At ang pangako ng Diyos, nandiyan ka, palalakasin ka ni Lord so that you can possess the land. Oh, amen! Okay, wag tayong matatakot. So marami tayong challenges. Okay, at minsan ito ang gusto natin. When we are praying to the Lord, we're always asking at lagi natin hinihintay, we're so excited for the yes of the Lord. Gusto natin lahat ng ating panalangin may yes na sagot. Siyempre naman. Sino po dito ang gusto ng yes? Tingnan mo yung katabing mo yan. Yan. Gusto niya ng yes sa Panginoon, yes sa breakthrough, yes sa promotion, yes sa salvation ng kanyang family, yes, wag lang yes sa para gumanda. Iba na yon. Belo na yon, belo. Okay. Pero pagandahin ng Espiritu, kayang-kaya ni Lord yan. Amen. Okay. So sabi doon, yes, Lord. Kaya ito pag-uusapan natin ngayon, maganda pa pag-uusapan natin. It's about yes, Lord. Okay. Ngayon, sa
sa kagustuhan natin mapa-yes si Lord, minsan naging problema na maraming Kristiyano. Minsan doon na lang tayo nakafocus. Paano ba makukuha yung yes ni Lord? Ano ba kailangan kong gawin? At minsan, nauubos ang ating panahon, ang ating lakas, and even our resources. Kailangan ko bang pumunta doon sa bundok ng Tralala para di ba? Kailangan ba ganito gawin ko na minuto, ganito gagawin ko? Magpa-fasting ba ako ng ganito kahaba? Di ba? Hanggat ako yung mga yayat. So, ang dami. Akala natin ganun makukuha. Pero, meron pong dalawang sagot sa ating katanungan na yan. Okay, kung masyado tayo naghihintay sa yes ni Lord, there's always a good news and bad news. About this question, sa lahat ng mga naghihintay ng yes ni Lord, good news. Ang sabi doon sa 2 Corinthians 1:19. And listen to this. Ang anak ng Diyos na si Jesucristo, na ipinangaral namin ni na Silvano at Timoteo, ay hindi oo at hindi. Dahil lagi siyang, wow! Ang Diyos pala natin, na ating tinanggap at sinasamba, hindi oo. Isa lang ang alam niyang sagot. At iyon ay, wow! Isn't it amazing? Parang hindi kayo natutuwa na oo lagi ang mga Kaya lang, sabi sa verse 20, sapagkat kay Kristo, okay, sabi doon, sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging, dahil dito, makakasagot tayo ng, wow, Inglesera is like, amen. Tagalog yan, amen. Okay, amen. Kaya importante, there's a power in the word amen. So every time na meron kayo narinig, na na-bless kayo, just say amen. Ibig sabihin nun, kiniklaim mo yung salita na yun, kiniklaim mo yung promise na yun. Okay, there's a power in the word amen. Sa pamagitan niya para sa kaluwalhati ng Diyos. So ano ang sikreto para lahat ng pangako, lahat ng salita ng Diyos na ina-expect mo para maging yes ang lahat ng prayer request mo, it is through Christ Jesus. Pag tinanggap mo si Jesus, kinilala mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, lahat ng nire-request mo, oo! Bakit? Lahat ng yan kayang gawin ng ating Panginoong Jesucristo. So it's all with Christ. Kaya nga, sapagkat kay Kristo. Kaya yung mga taong na kay Kristo, naniwala kay Kristo, lahat na pinagpipray mo, ang laging sagot ni Lord ay, wow! Pero, huwag masyado masiyahan, may bad news. Okay. Ano bad news? What if? Kaya hindi pa binibigay ni Lord sa'yo yung yes na yan kasi mayroon ding hinihintay na yes sa'yo si Lord para maranasan mo ang higit na kanyang kapangyarihan, higit na pagpapala. You know, our God is so excited to give you a life that is full of peace, of joy, full of blessings. Ang problema minsan, merong hinahanap sa atin si Lord at gustong marinig sa atin ng ating Panginoon. Okay? So, kaya ito yung pag-usapan natin. Ito yung gustong marinig ni Lord sa atin. Ano yon? Yes, Lord. Sabi mo sa katabi mo, mag-yes ka na. O, hindi yung proposal, baka nililigawan yung katabi nyo. Hindi ka mag-yes sa Kanya, ha? Kay Lord. Baka yung nililigawan yung katabi nyo, baka oh yes na, tayo na. Dapat maging kayo lagi ni Lord. You know, my prayer is that tayo ay mag-grow sa ating Christian life, na tayo ay mag-grow, hindi dahil lagi tayo nananalangin ng Panginoon. Mag-grow tayo dahil ngayon ang ating iisipin, sige Lord, para sa'yo, gagawin ko. Alam mo yun, sige Lord, nanghihingi ako sa'yo ng trabaho, pero Lord, yung trabahong yun walang Sunday. Para every Sunday, nasa church pa rin ako. Amen? Amen? That's one of the signs that you are maturing. Kasi para sa'yo, hindi blessing ang mahalaga sa'yo. Ang mahalaga sa'yo ay presence ng ating Panginoon. Amen? Kaya minsan talaga, nag-ano lang ako na ganito. Actually, the rest, if you are a Christian, you know the meaning of rest. Rest, pag sinabing pahinga, ang tunay na pahinga ay hindi dahil madadaan sa pagtulog o kahit ano. Actually, ang tunay na pahinga ay pag nasa presensya ka ng ating Panginoon.
Amen. Hallelujah. So, ito po, tandaan natin, ang mga pagpapala ng Diyos ay laging may kakambal na mga challenges. Kaya nga, pag tayo tumanggap ng pagpapala, ibig sabihin nun, kaya mo na. Kaya mo nang i-handle. That's one thing na tinitingnan sa atin ng Panginoon, kung kaya mo nang i-handle ang pagpapala niya. Minsan, we're asking, Lord, bigyan mo ako ng malaking bahay. Alam niyo ba, pag nagkaroon kayo ng malaking bahay, handa ka ba maglinis? Baka malit na kwarto lang, di mo kaya malinis eh. Puro agyo. Di ba? Tapos ang dami nakasampay, parang lagi may piyesta. Walang nila, yung banda. Tan, 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 taran, tan, 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 tan. May nakasabit akong ano-ano. May mga baranderitas. And then you keep on asking, Lord, bigyan mo ko ng malaking bahay. Alam niyo ba kung malaki bahay nyo, tataas ang kuryente nyo. Natural, alam mo, hindi ka magkuryente. May kuryente sa taas, sa baba, lahat. May kuryente. Di ba? At syempre, may bago kang bahay, dapat bago din ang mga appliances. Hindi ko kayo tinatakot, ha? Hindi ko sinasabihin na huwag na kayo mag-request ng malaking bahay. Pero tandaan po natin, for every blessing, there's always a couple of challenge. For example, baby o ang bata. Yes, Psalms 127 verse 3, a child is a gift from the Lord. Regalo ng Diyos ang batang yan. Diba? Kaya lang, handa ka ba sa challenge? Mamumuyat yan. Paggabi, tapos ikaw, ano ba naman to? Nang storbo. Diba? Titimpla mo ng gatas. Ito na. Kaya niyo ba yung challenge na yun? Kaya sa mga kabataan, nagmamadali kayo mag-asawa. Nako. Sabi ko sa inyo, ay nako. Siguraduhin ninyo kung sarili nyo lang, hindi nyo kayang alagaan, tapos mag-aalaga kayo ng ibang tao. Yung naliligaw sa iyo, akala mo laging ayos yan. Kasi may nanay na naglalaba at namamlansya ng kanyang damit. Pero pag nag-asawa na kayo, ikaw na ang labandera niya. Eh kung tamad-tamad ka maglaban ng damit mo sa bahay ninyo, kung utusan ka, tapos lalaba ka ng damit ng ibang tao, magluluto ka, maglilinis ka. Di ba? Kaya nga kung hindi mo pa kaya yung sarili mo, please, don't you ever get a relationship kung hindi mo pa kaya yun. Huwag kayong magmadali. Kasi doon kayo pag kayo nagmamadali, doon kayo maraming pagkakamali. Ang nagmamadali, di ba, ang di makatiis, nabubuntis. Ang di nakapaghintay, nagiging tatay. Oh, naku! Word of wisdom. Kaya, huwag kayong magmamadali ha. Just enjoy. Enjoy kayo sa pagbataan ninyo. Diba? Merong Eva o Adan na nakalaan para sa inyo ang Panginoon. At dadating yan sa tamang panahon. Okay. So, in every blessing, it's always coupled with a challenge. So, kung gusto lang tingnan ni Lord, kaya mo na bang i-handle? When you ask for something, kaya mo bang i-handle? Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. Wala kang pang gasolina eh. Andar ba yan? Naka-display lang. Hindi pa pwede yun. Amen po ba? Okay. Ngayon, ito po ang aking tinutukoy. At babalikan po natin ang istorya ni Peter na siya ay tinawag ng ating Panginoon. Many times na shinare ko na po sa inyo ang istorya na ito. Pero tingnan po natin, sa istoryang ito, makita natin, right after Peter and his companions received the great blessing and miracle from the Lord, that's the time na tinanggap nila ang malaking challenge sa buhay nila. Are you excited? Pumalakpak ang mga excited. Wow! Okay. Let us read Luke chapter 5, beginning verse 1. One day, while Jesus was standing beside Lake Galilee, many people were pressing all around him to hear the word of God. Verse 2, Jesus saw two boats at the shore of the lake. The fishermen had left them and were washing their nets. Okay, naglalakad ang Panginoon sa lake. Meron siya nakita maraming bangka, pero may dalawang bangka. Empty boats, nakagarahe. Yung pala ay kay Simon, Pedro. At bigla niyang kinuha dahil maraming tao sumusunod sa kanya at gusto niyang magturo. Ang ginawa niya, kinuha niya yon. Walang permiso, walang paalam kay Pedro. Ngayon, mabuti na lang si Peter, hindi siya selfish, sabi niya, sige, gamitin mo. Nung makita yon, sinabi pa niya, sige, pakitulak mo pa nga. Sige, kung ikaw si Peter, ano ba yung ginagamit ito? Papatulak ko, sige. Tinulak naman ni Pedro.
Pedro. Okay, so that was happened. Verse 3, Jesus got into one of the boats, the one that belonged to Simon, okay, that's Peter, and asked him to push up a little from the land. Then Jesus sat down and continued to teach the people from the boat. Okay, at dahil doon, ginawa niyang platform. Siyempre, maraming tao, para makatay na sa dulo, ginawa niyang tuntungan. Okay, yung bangka na yon. Okay, naintindihan niyo po ba? Nasabi ko. Okay, the verse 4. When Jesus had finished speaking, he said to Simon, "Take the boat into deep water and put your nets in the water to catch some fish." Sabi niya, o sige Pedro, pagkatapos magturo ng ating Panginoon, o sige, pumalaot uli kayo at ihagis niyo ang inyong net. Manghuli-uli kayo ng isda. Anong sagot ni Simon Pedro? Master, we worked hard all night trying to catch fish and we caught nothing. Panginoon, Guro, nang huli na po kami, magdamag kami, nidilis, wala. But you say to put the nets in the water, so I will. Kaya lang, sinabi mo na pumalaw tuloy kami, o sige, gagawin ko. Now, look at this. Ito ang ating Panginoon. Kung pag-aaralan natin, it was the time, syempre, si Peter, expert ng fisherman to ha, para wala siyang huli. Ano mararamdaman ni Peter during that time? Depressed, failures. Ano ba yan? Walang huli. Ni isang dilis, walang huli. Pero ito, tandaan natin, ang Diyos natin, ano man ang pakiramdam mo, I don't know kung nagpunta ka dito, kapatid, kung ano nararamdaman mo. If you are depressed, kung ikaw ay failure sa mga nakikita mo sa buhay mo ngayon, sa nangyayari sa buhay mo ngayon, pero dahil nandito ka, nakinig ka ng salita ng Diyos, sumunod ka sa Panginoon, that failures can turn into a blessing. Pwedeng gawin ni Lord, at this very moment, kahit pag-alis mo sa bahay mo, Lord, ang daming bayarin, ang dami kong problema, Panginoon. Pero salamat, dahil sinabi ng Diyos, unahin mo siya, sumunod ka sa Panginoon. Kapatid, expect a yes from the Lord. Amen. Verse 6, when the fishermen did as Jesus told them, they caught so many fish that the nets began to break. Nang muli, dahil sila'y sumunod sa Panginoon at nung itinapon nila yung net, they threw their nets and they got many fishes. Kantayin na pambata. Okay. Nung tinapon niya yun, grabe! Halos mapunit yung net. Nagtatawanan ako nila dito. Halos, tinawag pa nila, they called to their partners, to sa other boat. Sabi niya, mga pare, bilisan ninyo, tulungan nyo kami. Grabe, they came and filled both boats so full that they were almost sinking. Halos lumubog sa dami ng huli. Sobra silang na-amaze. At alam niyo ba mga kapatid, ganun din ang gustong mangyari sa atin ni Lord. Na pag ikaw pinagpala ni Lord, you will live outstanding and amazed. Na sobra kang mamamangha. Wow, big catch ito Siguro it was the first time na nakakuha sila ng ganong kadami na halos lumubog at halos mapunit ang net. Pero tingnan natin. When Simon Peter saw what had happened, he bowed down before Jesus and said, "Go away from me, Lord, I am sinful man." Doon nakita ni Pedro, grabe, walang kakayanan. Ako, yung aking pagiging expert, walang sinabi. Tandaan po natin, minsan, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, ito minsan magkaroon tayo ng shifting. Okay? Yung shifting, kasi ang blessing natin ay darating, kailangan mag-shift ka. Ang blessing natin ay dadating not to the field or the place of our expertise, but in the place of our obedience. Hindi pinagpala dahil mahusay ka, because Peter was an expert fisherman, pero naging zero siya. Hindi ka pagpapalain dahil maabilidad ka o ano man ang kakayanan mo. Pagpapalain ka ni Lord kapag sumunod ka sa ating Panginoon. Amen. He and other fishermen were amazed at the many fish they caught as where? James and John, ito yung mga kasama niya, and the sons of Zebedee, Simon's partners. Kasama rin niya si Andrew, yung kapatid ni Peter. Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." Di po ba? Parang, kung ikaw si Pedro, na-amaze ka, sobrang dami, big catch,
lunch. Tapos biglang sabi sa'yo ng Panginoon, huwag kang matakot, Pedro. Huwag kang matakot. Mula ngayon, hindi ka na mangingisda ng isda. Gagawin na kitang mangingisda ng mga kaluluwa. Kung ikaw si Pedro, Lord, ngayon lang. Sayang. Kaya mo iuwi ko muna to sa pamilya ko. Diba, mag-happy-happy muna kami. Bakit kung kailan nakatikim ako ng blessing, tsaka mo ako i-challenge na sumunod sa'yo? Diba, pwede naman sa ibang araw na lang. Lord, mag-ano muna kami, sashimi muna kami. Diba? Kaya pakinabangan muna namin tong blessing na ito. Kaya lang hindi eh. Right after that. Alam niyo ba, ang sabi doon ng mga scholars, yung mga fish nasa net pa lang, tinawag na ng Panginoon, challenge na sina Peter. Nando pa yung fish sa mga nets, hindi pa nawawala doon. So sabi doon, verse 11, when the men brought their boats to the shore, they left everything and followed Jesus. Agad-agad! Nung sinabi na, Peter, huwag ka matakot. Gagawin kitang fishers of men. Sige Lord, dinig nila siguro yung fish. Siguro sabi niya, sayang, sarap po, laki, lapu-lapu. Sarap. Kaya lang, sige, hindi. Alam mo ba, anong punto dito? Okay, sa Mark, nandito rin sa Mark yan eh. Mas maganda, mas malinaw po kasi yung pagkaka-interpret dito ni Mark. Doon sa eksena na yon. Sabi sa Mark 1:17-18, come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once, they left their nets and followed him. Alam niyo ba kung saan mas excited ang Panginoon? Gusto ni Lord kasi gawan ka ng mas higit pa eh. Gusto nila na maranasan mo pa ang marami pa na kamanghamanghang bagay sa buhay mo. Kasi sa mga Kristiyano o sa mga anak ng Diyos, actually, hindi excited si Lord yung sa blessing eh. Ang excited si Lord, ano magiging response mo sa blessing na yon? Na magiging, okay, na ang blessing na yon, ito na ba ang magiging kapalit ni Lord sa buhay mo? Bawa, nag-request ka ng trabaho. Magkatrabaho ka naman. Lord, hindi ka na nakaka-attend. So, pinatutunayan mo na ang source talaga ng blessing sa buhay mo, hindi ang Diyos, kundi yung trabaho mo. That's simple as that, mga kapatid. Masaktan man kayo, para sa ikatutuwid nyo yan. Pero pag ikaw anak na ng Diyos, at kilala mo na ang Panginoon, iba na dapat ang pag-iisip natin. Kasi si Lord, hindi yun eh. Kaya ina na kita, sabi dito, ang God's greatest blessing is not when He answered your prayers, but when you answer His call. Kasi nung tumugon si Peter, pinatunayan ni Pedro na, Lord, kaya kong iwanan kahit yung big catch na yan para sa'yo. Agad nagkaroon ng maturity. Lord, sige, kahit promote mo ako, basta Lord, uunahin pa rin kita. Anong ibig sabihin nun? Anong mensahe ang binibigay mo sa Panginoon? Lord, sa lahat ng ito, hindi kita kayang ipagpalit. Para sa akin, ikaw ang buhay ko. Iyon ang mensahe na binigay nila Pedro. Kahit marami yan. Kahit anong blessing ang ibalandra mo sa akin, Panginoon, ikaw pa rin, para sa'yo, gagawin ko. Amen? So sabi doon, ang gusto lagi mangyari sa atin ni Lord, sinasabi ng Panginoon, Peter, all I want is yourself and your yes. Just the same with us. Ang gusto ni Lord, ikaw at ang iyong yes. Kasi sasabihin nila, kahit naman nasa bahay ako, nakapag-online naman ako, mga kapatid. Wala nang pandemic, wala nang virus. Baka yun pa mag-attract sa virus para bumalik. In Jesus' name, in Jesus' name. Kasi sabi ni Lord, wala na, malaya na, pinalayas ko na nga yung virus eh. Lumabas ka na. Diba? Kaya nga sabi doon, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. So, kaya binibigyan ng lakas ni Lord, kapatid. Binibigyan ka ng lakas para pumunta ka ng church at magpuri, sumayaw, pumalakpak at tumalon para sa ating Panginoon. When God challenged me to go full-time in the ministry, sabi ko, Lord, hindi muna ngayon. Kasi, ang dami kong bayarin. Nangungupahan kami. Ang anak ko, nag-aaral pa. Pambayad namin ng kuryente. And during that time, the church was not able to support us. Sabi ko, Lord, hindi naman siguro masama, Lord, nasuportahan ko, pamilya ko. Kaya lang,
dumating ang time talaga na I was talagang nagdesidido ako na mag full-time sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. And that was the time that maraming ipinakita, maraming pinaranas, at maraming binigay sa amin ang Panginoon. Na ang tagal-tagal kong ipinanalangin sa Panginoon, in just one moment, binigay agad ng ating Panginoon. And you know what I've learned from the Lord? Sa karanasan kong iyon, si Lord pala, si God pala, hindi lang siya source ng salvation, but He is my satisfaction. Si Jesus, hindi lang magdadala sa iyo sa langit, pero si Lord ang katugunan ng lahat ng ating pangangailangan. All you desire, lahat ng dinidesire mo, hinihingi mo sa buhay, matatagpuan lamang yan sa ating Panginoong Hesukristo. And that's what I've learned in my life. Kaya eto ako ngayon, salamat sa Panginoon at ginagamit niya sa Diyos ang papuri. Amen? Okay, so gusto ko rin pong maranasan ng bawat isa yan. Okay, your yes will bring you greater blessings and miracles in your life. Can you imagine? Kung hindi nag-yes si Pedro at yung kanyang mga kasama, hanggang doon na lang ang makikita nilang miracle. Yung maraming huling isda. Yun lang. That will be the first and the last miracle that they will experience from the Lord. Kaya lang, since sila'y nag-yes, ano yung mga sumunod na himala na nakita at na-witness nila Peter? Naranasan niya, nakita niya, pinakain ng Panginoong Jesus ang more than 5,000 people. Amen? The feeding of 5,000. Naranasan niya, nakita niya, yes, si Jesus namatay, but after 3 days, muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Jesus' resurrection. And more than that, mga kapatid. Oh, thank you, Holy Spirit. And more than that, that's the greatest miracle na naranasan ni Peter. He was able to walk on the water. Kung hindi siya nag-yes kay Lord, hindi siya makakalakad sa tubig. Kapatid, alam mo ba, maraming inilalaan sa iyo si Lord na malalaking pagpapala. Kaya lang, ang gusto ni Lord, mag-yes ka lang sa Kanya. All God wants from us is yourself and your yes. Kasi yung mga, sabi nga dito, it will usher you. Ang mga marami pang pagpapala ay darating sa iyo. Mag-yes ka lang ngayon sa Panginoon. At yan ang hinihintay sa atin ng Panginoon. Pero tandaan natin, may 3 bagay po na dapat tayong gawin bago tayo mag-yes kay Lord. Okay? 3 bagay. Unang-una, acceptance. Bakit nga naman tayo mga tao? Ano po? Ang dali natin paniwalaan kung sino ang Diyos sa ating buhay. Yes, we believe God is a miracle-working God. Amen? God is a promise keeper. God is a miraculous God. Miracle-working God. God is powerful. Kaya natin na-accept yun eh. Pero bakit pag sa sarili natin? Pag tinignan natin ang sarili natin, we are created beautifully and wonderfully by God. Di tayo maniwala. Lalo na pag titingin tayo sa salamin. Beautiful? Saan banda? Di ba? Minsan hindi natin ma-accept sarili natin. Ako, gagamitin ni Lord. Sino naman ako? Takot nga ako magsalita eh. Hindi nga ako marunong mag-ano eh. Wala na. Sanay lang ako mag-TikTok eh. Di ba? Hindi ko kaya yun. Di ba? Pagdating sa ating sarili, parang hindi natin matanggap na pwede tayong gamitin ng Panginoon. Di ba? Parang sa sinasabi natin na, naku Lord, wag ako Lord. Magpe-fail ka lang Lord. Can you imagine Moses? When God called Moses in Exodus 3, the burning bush. Do you remember that? Sa burning bush, Moses, di ba? Nagliliyab yung puno pero hindi natutupok. Sabi niya, ikaw ang napili ko, pangunahan ng aking bayan, palabas ng Egyptio, ng Egypt. Sabi ni Moses, ako? Gamitin mo? Kasi utal siya nun eh. But remember, si Moses, laki siya ng palasyo. Di ba? Inampun siya ng prinsesa. So aral siya.
Ang ganda na education doon pagdating sa palasyo. Pero bakit nung time na siya tinawag, kasi nga it was the time talagang umalis siya, may nangyari sa kanya, pero it was the time na ang tingin ni Moses sa kanya, failure siya. Tapos 40 years kasama niya mga tupa, natural, kaya doon siya nagsalita, parang utal siya. Hindi siya magaling magsalita. Pero sabi niya, naku naman, huwag kang matakot, Moses. Magpo-provide ako ng spokesperson mo. Di ba, yung kapatid niya, si Aaron. Ikaw din ganun. Minsan, hindi natin matanggap na ako, gagamitin ni Lord na malakasan. Nako, it's a no-no. Pero tandaan po natin, you need to accept, okay, ang sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Sinabi nila kay Pedro, huwag kang matakot. God will not call. Tandaan po natin to Isang katotohanan dapat natin maintindihan. Hindi gagamit si Lord ng mga tao ng puno sa kanilang sarili o mataas ang tingin sa kanilang sarili. Never nagagamit. At ang punto rin dito ng Panginoon, huwag mong hintayin na maging successful ka muna bago ka gamitin ni Lord. Kasi yung iba, pag mahusay na ako, kasi yung boses ko parang di pa abot yung KFC Ay, KFC pala yun. Sorry. KFC. Ba't KFC na? Gutom na ako. Hindi, tinitinda ako kung gising na kayo, ha? KFC. Di ba? Ang boses ko hanggang dito lang Pag maganda na, parang kaya ko na umabot ng yung mga kabasag ng salamin. Doon ako magpapagamit kay Lord. Hindi, wag mong hintayin yun. Di ba? Kasi ang Lord hindi tatawag, hindi gagamit ng tao na puno ang kanyang sarili. Bakit? O yung mataas ang tingin sa kanyang sarili. Bakit? Kasi pag nag-work o naging matagumpay, ang mangyayari niyan, glory to me. Ayaw na ayaw ni Lord John dahil hindi bagay sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng ating gagawin, kung mag-work yan, it's all by the grace of God and the Lord all the glory belongs to the Lord. Amen. Kaya hindi gagamit si Lord na masyadong mataas ang tingin sa kanyang sarili. Pero ang ginagamit ng Panginoon, yung umaamin. Kaya nga si Pedro, nagpatira pa, na-realize niya, hindi sapat yung kanyang pagiging expert as a fisherman para makahuli siya ng maraming isda. Ang kailangan lang, sumunod siya sa ating Panginoon. Because the more that you depend on the Lord, the more na i-equip ka ni Lord para maging kagamit-gamit ka. Nang sa gayon, maluwalhati ang Panginoon sa buhay mo. Okay, second point. Okay? Availability. Gusto mo ng yes ni Lord? Halimbawa, ngayong araw, sasagutin ka na ni Lord. Nung araw na yon, wala ka sa church, hindi ka nag-church. Alam mo ba na tiyempo-tiyempo yan? Kaya dapat lagi kayong present paano kung araw na to, ngayon na ibibigay sa'yo ni Lord, umabsent ka pa? Sayang na mismo. Pero pasalamat tayo, nandito tayo ngayon. Amen! Hallelujah! Walang pakala! Diba? Sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon, tandaan po natin yan it's not about but your. Bakit sa dami ng bangka na nandoon, bakit yung kay Pedro na walang laman ang ginamit ng ating Panginoon para maging platform? Kasi ang gusto ng Panginoon, yung mga tao na talagang, Lord, lahat kakalimutan ko. Just like Apostle Paul. Katulad ni Pablo. Sabi doon sa Philippians 3, lahat ng natutunan ko, lahat ng naranasan ko, binasura ko lahat yan. Bakit? Para lang makilala kita ng husto. Paano ka pupunuin ni Lord? Kung meron ka ng may laman yan, aapaw lang yan, masasayang lang yan, ilalagay sa'yo ng Panginoon. Pero kung ikaw, i-empty mo, Lord, lahat, aalisin ko, Panginoon, sa puso ko, sa isip ko, lahat. Pero Lord, punuin mo ako ng iyong kapangyarihan, ng iyong karunungan. At iyon ang gustong-gustong gamitin ng ating Panginoon. He always empty himself or herself for the glory of God. Amen? Yung parang wala ka ng ibang inaasahan. Lord, wala ako kung wala ka sa buhay ko. Yung total dependency, yung total trust ay laging nasa Panginoon. Amen? Ito yung malakasan na gagamitin ng ating Panginoon. And for sure, ikaw na kumikilala, Lord, hindi ko magagawa to. Kailangan ko ang pagsama mo sa buhay ko. Definitely, what you ask, it will have a yes answer from the Lord. Okay? So, ang pangatlo, action. Okay, action. Masyado ba ako mabilis? Kasi huling punto na to
May naghintay po kasing taxi sa labas sa akin eh. Joke. Para hindi na po tumagal yung agony ng mga CLDP students. May exam sila mamaya. May tagal naman ni Pastoro, mag-exam na ako. Okay, pangatlong punto, para makuha natin yung yes is your action. Okay, sa Panginoon po kasi, God wants that our obedience is not only in words, but in... Okay, kailangan gawin natin. Hindi yun sasabihin natin na Lord. Kasi minsan, umuoo tayo sa Panginoon. Minsan, napilitan lang tayo. At minsan, dahil sa sobrang kagipitan, sige na Lord, sige na Lord, sige na Lord. Diba? Yung ayaw ni Lord na ganun eh. Pipilitin mo siya. Diba? Gusto lagi ni Lord yung masaya ang puso mo na ginagawa mo ang lahat ng ito. So si Peter, sinabi niya na, yes Lord, sige Lord, iwanan ko lahat yan. Pero wait lang Lord, wait lang. Hindi, minsan ganun tayo eh. Di ba? Minsan, binabasa ko sa Facebook, ngayon daw mga kabataan ganyan, lalo na yung mga laging mahilig sa mga cellphone, nagiging ibon daw. Di ba? Anak, hugasan mo na, wit-wit. Anak, bumili ka ng ano, wit-wit. Kaya mga parents, tinan niyo mga anak niyo, baka may tubo na, may palong na, wit-wit. Wait yun, wit-wit. Laging wait. Mamaya, maging ibon kayo, saka wiwit-wit-wit niya. Okay? So, gusto ni Lord, action agad. Hindi ba? Hindi na patatagalin niya. Pag gusto ni Lord, gusto mo sumunod, huwag mo na patagalin. Oh, Lord, may binabayaran pa ako, gano'n. Ano, Lord, yung ano ko, yung bahay ko, yung ano, may hulugan pa ako. Lord, pinapatapos ko pa. No. Kasi si Lord gano'n mag-bless eh. At this moment, kaya kang i-bless ng Panginoon. Pero bakit tayo pag kay Lord, pag inuutusan, wit-wit? Laging wit-wit. And gusto ni Lord ngayon, lalo po ngayon, ang goal ng church natin is glorious expansion. Ang panalangin namin ni Pastor and all the leaders of this church, na maging kaisa namin kayo. Amen? That we are now one in one goal na kung saan lahat tayo ay gagamitin na pare-pareho na Panginoon. It doesn't matter. Kasi tinan nyo ha, nung tinawag si Peter, it was the time na siya ay failure, siya ay depressed. Pwede naman tawagin ng Panginoon si Peter in time na marami siyang huli. Pero bakit nung walang-wala siya, tsaka siya tinawag ng Panginoon? Na-realize niyo ba yun? Diba? Kasi sasabihin nyo, hindi ako pwede, Pastora, mag-share kasi ang alam ko lang, John 3:16. Kahit na. Pero yung buhay mo, yung malaking pagbabago mo, pwede mong i-share para ang mga tao ay makakilala sa ating Panginoon. Marami kang ang alam sa Biblia, wala namang pagbabago sa buhay mo. What's the use? Tama po ba? Pero kahit ikaw, kahit ilan lang bersikulo ang alam mo sa Biblia, kahit Jesus wept lang, alam mo, nanangis ang Panginoon. Siya'y nananangis sa mga kasalanan katulad mo. Ay, hindi, joke. Wag ganun. Di ba? Kahit hindi yan paramihan ng bersikulo na alam. Ang mahalaga, maayos ang buhay mo at handa kang sumunod sa pinagagawa sa iyo ng ating Panginoon. Amen. So that's an action. Tatandaan po natin, 3 things. You have to accept yourself. Kapatid, huwag mong hintayin na maging successful ka, pinakamatalino ka, yung availability mo. Pag-aralan po natin, nung time na si Goliath ay naghahamon sa mga sundalo ng mga Israelita, a 17-year-old boy, he was not the toughest, he was not the bravest during that time, but he was the boy who was available para tugunin ang hamon ni Goliath. That was David. And you know what happened to David? When say, yes, Lord, ako lalaban sa kanya. And you know what happened to David? From a shepherd boy, he became the king of Israel. Kaya wag kang kaya sabi ng Panginoon kina Peter, wag kang matakot, don't be afraid. Ikaw din, kapatid, sabi mo sa katabi mo, wag kang matakot. Huwag tayong matatakot, lalo't alam natin, lalagi nating kasama ang ating Panginoon. Amen! Okay, as I end, mga kapatid, now, this is the question. Do you believe that God at any time can get anything from you without your permission? Do you understand? Do you understand? Okay, teka lang. Okay, Tagalogin natin.
Kayo ba'y naniniwala na kahit anong oras, na lahat ng meron kayo ay pwedeng kunin ni Lord nang walang inyong pahintulot? Just like the boat, hindi siya nagpaalam kay Pedro eh. Bakit? Kasi gustong patunayan ng Panginoon kay Pedro, Pedro, hindi ako nagpaalam. Bakit? The truth is, akin yang bangkang yan, akin ang dagat na yan. He also showed his ownership to the fish. Tingnan mo, Pedro ha, nung magdamag kayo ng isda, sinabihan ko yung mga isda. And during that time, mga tilapia po sa Sea of Galilee. That's why ang English ng tilapia ay St. Peter's fish. Yeah, that's the truth. English ng tilapia, St. Peter's fish. Okay. Sabi ng Panginoon, alam mo ba, na inutusan ko muna yung mga tilapia niyan pumunta ng Laguna Bay? Inutusan ko yan. Huwag muna kayong papunta sa net ni Peter. Alis muna kayo dyan, alis! Nagsunuran lahat ng isda. Kaya wala silang nakita, ay nahuli kahit isa. Pero nung sinabihan kita, Peter, ihagis muli. Tinawag ko sila. Okay, come on down. Oh. Just the same with us, mga kapatid. Yung health mo, kay Lord yan. Kahit walang pahintulot si Lord buhat sa'yo, pwedeng kunin ni Lord ang health na yan anytime. Yung wealth mo, yung kayamanan mo, hindi sa'yo yan. Kay Lord yan. Anytime, pwedeng mawala sa'yo yan kung gugustuhin at kukunin ni Lord kahit walang pahintulot mo. Yung mga mahal mo sa buhay, wag naman sana. Si Lord ang may-ari ng lahat ng yan. Anytime, pwedeng kunin sa'yo ni Lord yan. Kahit walang pahintulot mo. Yung buhay mo, anytime, pwede kang kunin ni Lord. Kahit ayaw mo pang mawala dito sa mundo. Pero dahil si Lord ang nagmamay-ari ng buhay mo, kayang kunin ni Lord yan anytime. Amen? Pero alam niyo ba, may isang bagay na hindi kayang kunin ni Lord sa atin na walang pahintulot natin. At ano yun, mga kapatid? There is one thing that God cannot get from you without your permission. And that is your... Hindi. Ayaw ni Lord na mag-yes ka na nasapilitan ka. Gusto ni Lord, yes Lord. Pinapahintulutan mo si Lord na gumawa sa buhay mo. Pinapahintulutan mo si Lord na maging Panginoon ng buhay mo at wala ka lang ibang susundin kundi ang ating Panginoon. Gusto ni Lord, bukal. Kaya ang sabi to 2 Corinthians 9:7 ba yun? Pag tayo nagbibigay, it's not only giving of money or resources. Sabi ni Lord, once you give, maluwag sa dibdib at hindi napipilitan lang. Kaya tingnan mo tayo, hindi pinipilit ni Lord yung yes mo. Naghihirap ka na nga, ayaw mo pang mag-yes eh. Kung ano na nga ang kaguluhan sa buhay mo, di ka pa rin nag-yes eh, di ba? Kasi hindi ka pipilitin ni Lord. Ang gusto ni Lord, maunawaan mo ang salita niya, maunawaan mo at makilala mo siya ng husto. That's why when you say yes, it's all with all your heart. Na ang desisyon mo talagang yes, Lord. No matter what it takes, Lord, kahit may challenge yan, I will say yes to you, God. Mag-yes ako sa iyo. In other words, sa mga theologians, your yes is our free will. Hindi kayang pakialaman ni Lord yung yes o yung free will natin. Kaya nga free will eh. Gusto ni Lord kusang loob. Kapatid, ang dalangin ko, huwag na natin hintayin na kung kailan wala na yung health, tsaka tayo, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Tapos hindi ka na makapagsalita na maayos, yes Lord. Minsan mga tao, hihintayin pa natin ng ganun. Kung kailang wala na, gumagapang na, tsaka Lord, yes na Lord, yes na, yes na. Tapos pag naging mabuti uli, bye-bye Lord. Can you imagine kung ano ginagawa natin sa Panginoon? And yet si Lord, grabe ang goodness ni Lord sa atin. Now I would like to sing this song, The Goodness of God. Can we sing this Goodness of God? Kapatid,
Si Peter, nung makakuhuli siya ng big catch, grabe. Nagpatira pa siya sa Panginoon dahil na-realize niya, Lord, wala pala yung kakayanan ko para sa blessing, kundi ikaw pa rin ang masusunod para sa aking buhay. Now, I would like to challenge you mga kapatid. This is the time, hanggat malakas ka pa, hanggat kaya mong ibalik ang pagkapasalamat sa Lord, ngayon ka na mag-yes kay Lord. Huwag mo nang hintayin na maging worse pang kalalagayan ng buhay mo, tsaka palang hahanapin ng Lord na Lord. Tapos magagalit ka sa lahat ng tao, magagalit ka sa lahat, pati langit, isusumpa mo. Pero ang totoo, tayo ang may kagagawan nun. There are many times, many ways na pinadadama sa atin ni Lord ang kanyang kabutihan. Pero binabaliwala natin. Kapatid, again, let me remind you, hindi sa'yo ang health na yan. Hindi sa'yo ang wealth na yan. Ang mga mahal mo sa buhay, hindi mo pag-aari yan. Higit sa lahat, ang buhay mo, hindi mo pag-aari yan. Kailan ka mag-yes kay Lord? Hanggat may pagkakataon, mag-yes tayo sa ating Panginoon. And if you are deciding right now, why don't you stand at your feet and let us worship the King of Kings and the Lord of Lords. Ang nag-yes kay Lord, sige, kaya natin itaas ang ating kamay as a gesture. Pagsuko natin sa Panginoon. And let's worship the Lord in His goodness, in His greatness in our lives. Come on, church. Hallelujah. Oh, glory to God. I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. Can you say it to the Lord all my life? Sa buong buhay ko, ikaw lang ang sasambahin ko. Sa buong buhay ko, Panginoon, ikaw ang itataas ko. Been so good with every breath that I am able. We all will sing. Oh, let everything that has breath praise the Lord. Hanggat may hininga ka ngayon, gamitin mo yan para sa Panginoon. Hallelujah. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I'll know you as a father. With all our hearts, ipadama mo sa Lord ang mga mahal mo sa Kanya. Nananabig si Lord na marinig sa'yo yan. Come on, hallelujah, all my life. All my life you have been faithful. Grabe, grabe si Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, God is Your good. goodness is running Hallelujah. His mercy never ends. Come on, church. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. Hallelujah. All my life, oh God. All my life you have been Mula pagkabata hanggang ngayon, kapatid, hindi tayo pinabayaan ng Diyos.
Bagaman na maraming pagsubok, pero hindi ka iniwanan ng Diyos. With every breath that I am able, I will sing of the goodness Yes, of Lord! God. God is so good! All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the Church, give the Lord the highest praise. He deserves all the glory. all my life you have been faithful. This is your chance to say thank you, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. There's only one thing that we could receive, the yes of the Lord. Ang sabi to 2 Corinthians 1 na ating binasa, it is through our Lord Jesus Christ. And I would like to challenge everyone right now, lalo na po yung mga baguhan, isang bagay lang para lagi natin matanggap ang yes ni Lord is to accept our Lord, our Jesus as our Lord and your Savior. Please repeat after me. Panginoon, narito po ako at kinikilala ko sa aking sarili. Hindi ko kayang iligtas ang aking buhay. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig na ikaw ang nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo upang ako ay makaranas ng buhay na ipinangako mo. Humihingi po ako ng tawad sa iyo sa lahat ng aking kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw lamang ang aking susundin. Ikaw lamang ang aking sasambahin. At ikaw lamang ang aking pasasalamatan sa lahat ng meron ako sa aking buhay. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, maraming salamat na minsan pa binuksan mo, Panginoon, ang aming puso't isip. Ipinakita mo, Panginoon, ang katotohanan that anytime in our life, pwede mong kunin ang lahat sa amin, Panginoon, without our permission. Pero Lord, you're so good and you're so faithful na narito kami ngayon. We are doing well with our family, Panginoon. Nakakapag-aral, nakakapagtrabaho. Dahil Lord, sinasamahan mo kami sa araw-araw. Panginoon, katulad ng tanong ni Haring David, sino ako para pagpalain mo ng ganito? Pero Lord, ang biyaya at abag mo, Lord, salamat. Ang katapatan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Kaya tayo, kapatid, habang ikaw ay nabubuhay, habang tayo nabubuhay, kung ano man ang pinagagawa sa atin ni Lord, all God wants to hear from us is, again, with conviction, ang gustong marinig ni Lord sa ating lahat
To God be all the glory. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah.